Uy! Meron na namang pera. Buti na lang nakita mo yung video natin ngayon. Dahil nga, andito sa inyo guys, ang pinaka-the best na pwede nyo mabili na smartphone below 10,000 pesos ngayong 2023. Pero di pa ako sure. Actually, alam ko na ang laman nito. Binalik ko na lang dito sa box na to. Pero guys, ayun. Ang ganda pa rin. Ito ang Poco M5s. Nabuksan ko na to. Wala nang seal, di ba? Actually, ginamit ko na to guys for about a week. And today, papag-usapan natin kung bakit nga ba sulit itong phone na to. Kung naghanap ka ng isang below 10,000 pesos, medyo cheap ka naman. Char lang. Ito na siguro ang para sa'yo. Meron siyang magandang display, magandang camera, okay na rin pang gaming. But in order for you to really make sure kung eto nga ba talaga ang para sa inyo, we'll definitely finish this video. Dahil i-unbox natin to and magkakaroon tayo ng full review. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I'm JP and this is JTeen TV. So today, pag-uusapan na nga natin etong Poco M5s. Kung makikita ninyo, napaka-usual lang ng kanyang box. Color yellow, merong text na black, and yung nakalagay dito sa kanyang baba ay ang kanyang variant which is ang 6128 and nasa kulay na yellow. And overall, wala na pong ibang nakalagay. Kaya naman tara, buksan na natin. Bigat naman. Ayun. Sa wakas. Eto na nga guys, ang bubungad sa atin dito ay ang kanyang mismong smartphone. Ang susunod naman dito guys is yung mismong mini box. Yes, this is the mini box. Ang unang makikita natin is yung kanyang SIM ejector pin. Ayun. Andito ang kanyang mga paperworks. Walang nagbabasa niyan. Pagkatapos naman yan, eto ang kanyang clear jelly case. Ayan, halos lahat ng smartphone brands meron ng ganito. Sana all Apple. Sa ibaba naman guys, andito na ang kanyang mga charger. So, wala po siyang earphones. So, andito ang kanyang Type-C cable. And also, yung paborito ko, yung kanyang 33 watts fast charging adapter. So, eto na guys, si Poco M5s in the flesh. Eto guys, ay nasa color. Are you stupid or something? Eto guys ay nasa kulay yellow and meron ka pa iba't ibang choices katulad na naman ng white, gray at saka blue. But for me guys, kung gusto mo na isang golden smartphone na talaga namang gold tingnan, especially in person, well definitely eto dapat ang piliin ninyo. Para ka talagang merong gold bar kapag eto ang hawak ninyo. Like, look at that! Oh my goodness! Kano ba yan, pre? 50k ba yan? Grabe ang mahal naman. Siyempre, ako lang to. Nakakayaman talaga kapag ganito ang kulay ng smartphone ninyo. Kaso nga lang, kapag merong mga snatcher, GG ka. Na pagdating dito sa inyong build quality guys, ang phone ito ay merong plastic back, plastic frame, and glass front. Also, they said na ito guys ay merong IP53 dust and water resistance. So meaning, splash proof daw to. Oh, kulang pa? Oh, sige pa ba? Oh. Stop it. Get some help. Oh. Okay, okay. Okay, Poco. I see you. Malupit. Below 10,000 pesos lang and meron ka ng ganyang guarantee. Yung ibang mga smartphone kasi guys, kahit na ang ganda pa, kahit na ang lupit pa ng mga specs, pero pag nabasa ng ulan, GG na. Patay na. Eto, makakasurvive pa rin. Kaso nga lang, wag nyo lang ilubog sa baha. O di kayo naman sa inyo mga nilalabhan guys dahil nga, patay pa rin ang phone na to. Okay. Naka-record pa rin. What? Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga size nitong phone na to. So, dito guys, sa ibaba nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay ang kanyang volume rockers alongside with its fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side guys, nakalagay po ang kanyang SIM card tray na naglalaman ng 3 slots. So, pwede tayong maglagay ng 2 SIM card at isang micro SD card. So, kompletong-kompleto na rin. Dito naman sa top, nakalagay ang kanyang secondary speaker. Yes, meron na siyang dalawang speaker. And yung kanyang IR blaster alongside with its microphone. So, meron siyang dalawang speaker, dalawang microphone, at saka IR blaster. So, yung IR blaster guys ay pwede natin gamitin as a remote sa inyong mga TV, radyo, at marami pang iba. So, basically, this is a smartphone / remote, diba?
ang lupit. Wow naman! Overall, for its build quality, nagustuhan ko talaga ang phone to dahil nga meron na siyang 2-speaker, therefore mas malakas, mas maganda, and also napaka-balance din ng sounding ng inyong mga music kapag nagpapa-music kayo dito. And also kapag kayo mahilig manood ng mga movies, maganda talaga siya dahil nga merong sound dito at saka dito rin. So ayan, dalawang tenga. Nice. Ngayon, pag-usapan naman natin ang display nitong Poco M5s. So, isa talaga to sa mga pinaka-nagustuhan ko and medyo hindi ko nagustuhan about this phone. Dahil nga guys, ito ay meron ng 6.43-inch AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution up to 1100 nits of peak brightness, and also ang liit na ng kanyang punch hole display. Para sa akin, ang ganda talaga ng kulay nitong display nito guys dahil nga AMOLED na siya, napaka-sharp, napaka-vibrant. Pero, ang hindi ko lang medyo nagustuhan dito is yung kanyang chin. Ayun. 'Di ba? Meron siyang malaking bezel dito, guys. Unfortunately, yung ine-expect ko kapag AMOLED, medyo mas maliit talaga ang bezel kumpara sa mga IPS LCD. Pero dito, medyo nagkamali ako. Though, masasanay ka lang naman, guys, kapag medyo nagtagal ka na sa paggamit. Pero para sa akin, guys, medyo annoying talaga siya. I prefer talaga na walang chin o di ka naman pantay lang po yung bottom at saka top dahil nga mas maganda talaga yun para sa aking mata. Pero again, it depends on your perspective. Kung okay lang naman sa inyo na merong chin ng konti, okay na talaga ang display ng phone ito. Siguro medyo nagkukulang lang siya pagdating sa speed dahil nga nasanay na rin ako sa mga higher refresh rate. Hindi talaga siya masyadong smooth when it comes to browsing, pag-scroll, at marami pang iba na ginagawa natin everyday. Therefore, kung nanggaling kayo sa mga high refresh rate smartphone, guys, take note lang na medyo maninibago talaga kayo dito sa smartphone ito. For me, if you love watching movies, videos, o di kayo naman addict kayo sa social media, para sa akin guys, this is the phone to go. Ang ganda talaga ng display nitong phone ito guys dahil nga AMOLED na siya, and also yung sharpness and vividness talaga is napakalayo kumpara sa IPS LCD lamang. So at this price point, napakaswerte na natin actually na magkaroon tayo ng AMOLED display. So para sa akin, worth it talaga etong si Poco M5s pagdating dito sa kanyang display. Now, pag-usapan mo natin yung kanyang performance. So pagdating dito guys, medyo hindi na bago ang phone ito dahil nga meron pa rin siyang Android 12, and also pagdating sa kanyang processor, ito ay merong MediaTek Helio G95 with octa-core CPU up to 2.05 GHz and Mali G76 MC4 naman pagdating sa kanyang GPU. Para sa aking test dito guys sa Mobile Legends and Call of Duty, pagdating dito sa Mobile Legends is napaka-okay pa rin nitong Poco M5s. Since eto kasi si Mobile Legends guys ay hindi masyadong graphic intensive. Pagdating dito sa kanyang settings, meron siyang Ultra Graphics with super refresh rate, which is napaka-okay na para sa akin. Kung makikita naman ninyo, napaka-smooth talaga na aking gameplay dito sa Mobile Legends guys. Walang mga lags, and also yung connection sa Wi-Fi is napaka-okay din. And para sa akin, overall, playing Mobile Legends is just playing Clash of Clans. 'Di ba? Gets niyo yun? Napaka-easy lang talaga, o di ka naman parang hindi naman talaga nabibigatan etong phone to dito sa Mobile Legends. That is why kapag kayo ay mahilig mag-Mobile Legends, o di ka naman yung pagbibigyan ninyo, pwedeng-pwede na etong phone ito. I would suggest na magkaroon kayo ng magandang Wi-Fi din para maganda yung inyong internet connection dahil nga eto guys ay hindi pa 5G. That is why kapag maraming gumagamit, medyo mahina ang inyong internet dito guys. Ngayon, dito naman sa Call of Duty guys, napaka-playable pa rin. Goods na goods yung kanyang graphics. Napaka-realistic. Mag-enjoy ka talaga dito guys since meron na siyang stereo sound. That is why kapag nagbabakbakan ka na dito, merong sound sa left, meron din sound dito sa right. So para sa akin, napaka-helpful talaga nun kapag naglalaro ka ng Call of Duty. Now, when it comes to its settings naman guys, ito ay aabot ng max frame rate with high graphics, o di ka naman very high graphics with very high frame rate. So para sa akin, napakaganda na ng settings niya. So kapag nag-actual gameplay ka na dito guys, ay medyo nag-iinit po siya kapag napakatagal na ng paglalaro ninyo. Pero para sa akin, overall, nag-enjoy naman ako sa paglalaro ko dito sa Call of Duty gamit ang Poco M5s. Para sa akin guys, recommended ko na talaga to para sa mga taong nagbabalak na bumili ng bagong smartphone para lang maglaro ng Call of Duty. Now, assuming naman na hindi ka gamer, well definitely mag-enjoy ka pa rin dito sa phone to since meron siya malaking RAM, 6GB of RAM, that is actually enough. More than enough na
para i-cater yung inyong pagmo-multitask sa inyong mga smartphone. So kapag kayo ay mga estudyante, pwede kayo naman marami kayong mga business na nag-email para sa inyo guys, pwede na etong phone to. Wala lang problema yan. So whether gagamitin mo to for casual gaming o di ka naman pang day-to-day use, pwede na etong si Poco M5s. At I'm pretty sure na magiging kontento ka na talaga dito sa phone na to. Now, pag-usapan naman natin ng isa sa mga pinaka-nagustuhan ko about this phone, which is yung kanyang battery. So ito guys ay meron ng 5,000 mAh battery with 33 watts fast charging. So itong kanyang 5,000 mAh battery guys ay aabot ng up to 2 days kapag napaka-low lang talaga na inyong usage, like yung text, tawag, hindi talaga kayo nagde-data. Promise guys, aabot kayo ng up to 2 days with this phone. Pero kapag kayo naman ay mga heavy gamer o di ka naman heavy user talaga, aabot ka lamang na about 8 hours straight gaming with this phone. Kapag kayo naman guys ay magcha-charge, meron siyang advertised na 64% in just 30 minutes. Pero kapag 0% to 100%, umabot ako ng about 1 hour and 18 minutes with this phone. Which is para sa inyo guys, is mabilis pa rin. Yes, napakabilis na nun. For me, goods na goods talaga itong si Poco M5s pagdating sa kanyang battery. Now, here we go. Pag-usapan nun natin yung kanyang camera guys. So isa ito sa mga pinakagustuhan ko about this phone. Dahil nga guys, meron siyang camera na wala sa iba't ibang smartphone at this price point. Yes, but of course, let's talk about the specs first. Ito guys ay merong 64MP main camera, 8MP ultra-wide, 2MP macro, and 2MP depth. Pagdating naman sa kanyang selfie, meron tayong 13MP selfie camera. Now, yung tinutukoy ko na wala sa iba't ibang mga smartphone ay yung kanyang ultra-wide camera. Yes guys, kahit na 8MP lang to, it is definitely better na meron kang ultra-wide camera, especially if you love traveling o di ka naman gusto mo yung mga 0.5, 0.6 na selfie. Mas maganda talaga na meron kang ultra-wide camera kumpara sa wala. Mas maraming tao ang makukuha, mas malapad, mas better talaga kumpara sa normal wide camera. So para sa akin guys, the ultra-wide is definitely the best feature na nandito sa phone na to. Para sa akin lang yon. Now, kung makikita naman ninyo ang mga Poco result, Poco photo result netong phone to guys, it is the usual Poco type of photo talaga. Dahil nga makakakuha ka ng natural photo na hindi mo na kailangan i-edit pa. Maganda talaga siya pagkatapos mong i-shot. And also guys, yung kanyang saturation, vibrance, and color reproduction is on point talaga. Makakakuha ka talaga ng natural looking, magandang tingnan, and pwede na talagang i-post sa inyong mga social media accounts. Recommended ko na talaga etong si Poco M5s. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang video quality. So, eto guys ay aabot na ng 4K at 30fps sa kanyang main camera and 1080p at 30fps naman pagdating sa kanyang selfie. O, diba? Meron na siyang 4K. Yung ibang mga smartphone at this price range guys ay wala pa nun. Now, para naman malaman ninyo kung gaano kaganda, as usual, try natin. So, ito guys ang video quality using the Poco M5s sa kanyang 4K at 30fps. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie camera. Now, eto naman guys ang 1080p at 30fps using the selfie camera of the Poco M5s. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, lastly guys, try naman natin yung kanyang ultra-wide camera sa kanyang 1080p at 30fps. So, eto naman guys ang ultra-wide camera nitong Poco M5s. So, 1080p at 30fps, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Overall guys, ang videos na naipoproduce nitong photo is napakaganda na for its price. Actually, ang kanyang 4K at 30fps is napaka-crisp talaga and also napaka-sharp na din. So, para sa akin, if you're looking for a phone na merong magandang video camera, well, definitely, mara-recommend ko na etong si Poco M5s para sa inyo. Now, para kanino nga ba talaga etong si Poco M5s? Well guys, kung gusto mo na isang magandang design, napaka-durable dahil nga meron siyang water protection, well definitely, ito ang para sa inyo. And also, di lang yan. Maganda rin ang kanyang display since meron siyang AMOLED, which is ganda talaga. And pagdating sa kanyang camera, napaka-amazing na dahil nga meron siyang ultra-wide, which is wala talaga sa iba't ibang mga brands at this price point. So for me, kung yan ang mga hinahanap mo, go ka na with this phone. Pero kung kapag kayo ay mga gamer guys, o di ka naman nagpo-focus talaga sa games, well, marami pang other options beside this phone. Pero overall guys, this phone has been really good in my experience. That is why, recommended ko na talaga to para sa inyo. So kung naghahanap kayo ng pwedeng mabilhan, maglalagay ko ng link
down below. So that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. If you like this video, please like this video by tapping that like button and also subscribe na rin sa aming channel dahil nga napakarami naming upcoming giveaways. So that's pretty much it. I am JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.